Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed another parable to the crowds, saying, "The kingdom of God may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came. He sowed weeds all through the wheat and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. So the slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slave said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first, collect the weeds, tie them up in a bundle for burning, but gather the wheat and put them into my barn." The Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nasa ikalawang linggo po tayo ng tinatawag nating Gospel of Matthew na tungkol sa mga parables. Ang parable sa Tagalog po ay talinhaga. Tama po ba? So yung mga marunong sa wikang Tagalog, parable is talinhaga. At normally, ang mga parables ay simple lang tungkol sa buhay-buhay, nakikita natin araw-araw, pero siguro, hindi natin na itatanong, ano ba yung gustong sabihin ng ganitong mga araw-araw na pangyayari para sa buhay, pagkatao natin, buhay spiritual, sa pagka-Diyos din natin. Kasi kawangis tayo ng Diyos. Palagay ko, ito yung gustong ipalabas sa atin ng Diyos sa mga ating narinig sa unang pagbasa, maging sa Ebanghelyo. Kung ito'y binigyan tayo ng talinhaga, a parable, itong parable na to, matalinhaga. Matalinhaga means, wow, ibig mo bang sabihin, pinapayagan ng Diyos ang mabuting binhi, wheat, na lumago kasama ng masamang damo. Weeds ang tawag doon. At nung sinabi ng mga upahan niya na tanggalin natin kagad
ang mga weeds, ang masamang damo. Ano ang sabi ng amo na may-ari? Wag, wag, wag. Kahit yan ay galing sa kaaway, wag niyong tatanggalin. Payagan nating lumaki ng sabay-sabay. Yon ang matalinhaga. So, pwede niyo bang tingnan itong mga lay ministers natin? Mabuti ka bang damo o masama kang damo? Ha? Joy, ang asawa mo, mabuting damo o masamang damo? Madalas po, pag pinag-usapan ng masamang damo, nakitingin tayo sa ating kapwa. Masamang damo yan. Hindi natin titingnan sa loob. Meron ka bang masamang ugali sa iyong loob na kailangan bunutin? Baka naman itong talinhagang ito ay hindi tungkol sa kanya, sa inyo. Baka tungkol ito sa akin na nagbibigay ng sermon sa simbahan. Baka may tanong, Pater, ikaw ba? Masamang damo ka ba o mabuti? Sagot ko madalas, mabuti ang damo. Pero wala kang masamang ugali? Ni isa? Tanungin niyo yung kasama ko. Marami sasabihin sa kanila, marami yan. Lahat naman po tayo eh. Yun po ang struggle ng buhay eh. Na kahit ayaw mo ang nakikita mong masama sa labas, minsan ayaw mo din ang nakikita mo sa loob. Yun lang. Sasabihin natin, mas masama sila eh. O, di ba? Mas masama. Pero masama ka rin. Huwag mo sabihin na, dahil may mas masama, pwede ka ding maging masama. Huwag lang hihigit sa kasamaan ng mga tao. Ay, ang mga magnanakaw na yan. Talaga? Wala kang kinupit? Yung ganyan, palamura. Kung ano-ano sinasabi. Napapatayin kita. Ikaw ba, sa isip mo, sa damdamin mo, hindi ka pa nakapag-isip? Mamatay na sana yan. Palagay ko, ito yung talinhaga. Ngayon, hindi na matalinhaga. Tungkol pala sa atin. Bago nating tingnan ang ating kapaligiran, pagmasdan muna natin ang ating looban. So, anong gagawin natin sa ating ang pang-araw-araw na buhay tungkol sa masamang ugali at mabuti? Huwag nating payagan na supilin ng masama ang kabutihan. Huwag nating payagan na mas ang masama ang siyang kikitil, ang siyang sasakal sa kahit konting maliit na kabutihang nasa atin. Sa kabila, payagan natin ang mabuting ugali, lalong lumago, para sana mas marami ang pupunta sa barn kesa tayo ma-burn. Ano ba gusto nyo? Barn o burn? Barn. Pero, mabe-burn din tayo. Ha? Talaga? Purgatorio. Ano ibig sabihin ng purgatorio? Pupurgahin ka. Sa ating mga kasamaan at masamang ugali, it will burn. Hopefully, kasi nga hindi sobrang-sobra na kinitil na ang kabutihan, hindi tayo mapapa-impyerno, pero hindi naman tayo mapapasalangit. Kasi kailangan pa tayong i-burn, i-purify, linisin.
Maghahantay ba tayong, sa purgatorio na lang yan? Naku, matindi yan. Kung ikaw ay nandaraya, isipin mo na nagsisimula ang pandarayang malaki sa maliit. Siguro madidihado mo, isa o dalawang tao na maliit. Pero pag ito'y hindi mo pinayagang masupil, baka lalaki ang iyong pandaraya. It begins with something small. Diyan magaling ang demonyo. Ang kaaway, it's just a small seed. Pero alam niya, pwede yan lumago. At kapag yan ay lumago, pati mismong kabaitan, kagandahang loob, mababang loob ng pagkatao mo, baka supilin ng kayabangan, ng kainggitan, at tuloy, matuluyan ka sa burn. Hindi lang purgatorio, kundi impyerno. So ano? Ano ang ating pwedeng gawin ayon sa ating narinig sa pagkabasa dito? Tingin muna tayo sa Diyos. Ang tanong ko meron bang masamang tinapay sa Panginoon? Wala, di ba? Yung tao niya, wala namang masamang tinapay Ang Diyos ba gumawa ng masamang tinapay? Ang Diyos gumagawa ng kabutihan. Hindi lang siya mabait, siya'y mabuti. At napakaigi. At ginawa niya lahat ng taong mabuti. Pero, binigyan tayo ng pagpili na tinatawag nating choice sa buhay. Pati mismo yung choice na yan, yung pagpili, pwede mo siyang hindi piliin. Pag-isipan niyo po, andito po tayo sa Santa Misa, inaalay ng Panginoon ang kanyang sariling katawan. Lahat ba kayo? Lahat ba tayo? Makikinabang, tatanggap. Ay, Father, hindi pa ako handa Tanong ko lang, kailan ka magiging handa? Tanggapin siya. Kasi pag hindi mo sinupil ang hindi mo paghanda sa kanyang pagtanggap, ay darating siya sa iyo sa oras. Sa oras mo. Susunduin ka niya. Ang tanong, sasama ka ba? Kasi hindi mo siya man nakilala. Hindi mo man lamang siya pinili sa buhay na ito. Ni isang komunyon sa loob ng ilang taon. Hindi ka nakinabang. Kailangan natin magbago. Kahit anong laki at kapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan po ang ating pagiging sarili nating kasarinlan. Ang ganda po ng word, no, ng freedom. Hindi layaw. Hindi layas. Hindi lang laya. Kasarinlan. Our self-choices. Our choices in life that identifies our personhood. That becomes character. Pero ito nga sa unang pagbasa. Ganun pa man na pwedeng supilin ng Diyos ang masasamang damo sa buhay, pinapayagan niya mabuhay. Bakit? Nagbibigay siya ng tamang panahon, sapat na panahon, para ang tao ay magbago. Yung ating buhay dito, hiram sa Diyos. At sisingilin niya tayo sa buhay na ito. Hiram di ba? Pag meron pong humiram ng pera sa inyo, pahiramin nyo. Siyempre, no? Walang interes. O meron? Wala? Ay, lolokohin ho kayo. Lagyan niyo po ng interes. Bakit?
Mas mabuti pa kayo sa bangko, mas mayaman kayo sa bangko. Nagpapairam ng pera, walang interes. Alam yon, Diyos, ganun eh. At least yung pera ko, nilagay mo sa bangko. Hindi mo nilibing sa lupa. Gusto ng Diyos tayo'y magbunga. At ano yung pagbubungang yon? Ng kabutihan. Galing tayo sa Diyos, mabuti ang Diyos, ginawa tayo mabuti, dapat makabuti tayo. Makagawa tayo ng kabutihan sa mundong ito. Yun po ang bunga. Ang ibang tao nakaranas ng kabutihan. Dahil sa atin, kung meron kang pondo, meron kang sinasabi natin, pasimula na pera, kailangan lumago. Kasi, magkano na ngayon ang dolyares? 62 na nga ba? 61 ulit? Last year, mga 58 lang ata eh. Di ba? Magkano na po ang pamasahe? Dati-rati ata, 7 piso ba? Ngayon, magkano na po? 12 na. O sabihin mo sa driver, hanggang 7 piso lang po, bababa ako, tapos lakad na lang ako. Hindi pwede. Sino yung sasakay doon sa pagkatapos ng 7 piso? Hindi ka maglalakad ka. Ang pera mismo lumiliit eh. Pera-pera lang yan eh. So, ang buhay, pag hindi lumalago, nauupos. Humihina, namamatay. So, kailangan natin gumawa ng mabuti at magbunga. Pero kasi, kailangan tayong managot sa Diyos. Kasi pinahiram lamang sa atin ang buhay natin. Para mas maraming tao makakaramdam ng kanyang kabutihan. Kahit hindi siya nakikita. Pero may mga taong lumalapit, gumagawa ng kabutihan. Ang mahalaga po, dahil ang Diyos, mahinahon, mahaba ang pasensya, talagang maawain. The Lord is good and forgiving. Tama yon. Approve ako doon. Pero, hindi po mahaba ang buhay natin dito. Kahit anong gusto mong haba ng buhay mo, mamamatay ka rin. Ngayon o bukas, ang buhay maikli. Kukunin mo ba yung pagkakataon na binibigay siya ng Diyos na panahon magbago? So, bago natin tingnan ang kasamaan sa buong mundo't napakarami, bahagi ba tayo ng kasamaan na yan? Kasi tayo din nakasasama ng loob ng ibang tao. Sa salita, sa pag-iisip, lalo na sa gawa, ramdam ng tao. John, Freda, tingnan mo yung mukha ni John. Relax lang, John. Relax lang. Pag sinabi ko, John, ang bait-bait mo. Di ba nagbago siya? Nagbago mo ka, oh. John, ang bobo mo. Salita, nakakagawa. Akala nyo salita lang? Lumalabas po yung salitang yan. At naapektuhan ng tao. Tama ba, Glenn? Ang taba mo, ah. Tumawa sila. Abi, magkasintaba tayo. Magpinsan pala tayo, eh. Kasintaba. Pero masakit, di ba? Masakit. Pero pwede ka rin makabuti. Salita lang yan. Kayo ba'y marunong mag-PI-PI? Ang alam ko sa PI, Philippine Islands.
Pero ibang iniisip nyo, no? Biruin nyo, masakit. Nakakasakit tayo. Kinukuha ba natin yung panahon, hinahon ng Diyos magbago? Kasi tayo din, may mga masasamang ugali na pwedeng supilin ang kabaitan, kabutihan na nilagay ng Diyos sa ating damdamin, sa ating puso. Meron po akong kilala na tinutulungan. Mahal na mahal niya ang tatay niya. Pero masama ang loob niya sa nanay niya. Tagal-tagal na po. Sama-sama na loob sa nanay niya. Pero kamakailan lang, nabigla siya. Galing siya sa labas ng bahay. Yung nanay niya, naroon sa labas ng pintuan. Nagulat na lang siya. Pagbaba niya, andun ang nanay niya. Alam niyo, nakuha ko sa text for the first time after so many years. Niyakap niya ang nanay niya. At siya'y iyak ng iyak ng iyak. Nakakayak din po ang pagbabago mula sa kamalian sa kabutihan. Okasyon ha. Ang Diyos ang naglagay ng okasyon, ng opportunity. Ang nanay na niya ang pumunta sa bahay niya. Pero ang maganda, hindi niya tinigasan ang puso niya. Niyakap niya. Sana, simula na ng bagong muling pagmamahalan. Huwag na tayong malayo. Huwag na niyang puntahan ang Israel, ang Tehran, ang Iran para ayusin ang bulok ng mundo. Sa ating tahanan, may nabubulok ba? Marunong ba tayong maglinis, mag-ayos, simula sa ating sarili? Kesa sisihin ang kabulukan ay ayusin. Gawa ng paraan. Bakit? Likas din sa ating puso na tayo'y kawangis, kamukha ng Diyos. Maniwala ka sa iyong sarili. You can be good. At kahit minsan, matigas na ang puso mo, pero pag ang Diyos nagbigay ng pagkakataon, nasa yung kasarinlan, nasa yung kalayaan, sumagot ng yes. At yung panahon na yon, magliliwanag, gagaan ang iyong kalooban. Magiging tao ka uli. Kasi yung awa ng Diyos, nakakita ng kapwa